Matamang pinagmamasdan ni Benedict ang dalaga, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Napakaamo ng mukha nito, na tila kay sarap pagmasdan sa tuwing gigising ka ng umaga. Nangiti siya sa naisip. Mukhang antok na ata siya, at kung ano-ano na lang ang pumapasok sa utak niya. Minsan pa siyang tumayo, para i-check ang dextrose na nakakabit sa kamay ng dalaga, bago siya bumalik sa sofa at inihiga ang pagod niyang katawan. Himala ata, at nakakaramdam siya ng pagod ngayon. Samantalang dati wala siyang pakialam, kahit wala siyang tulog 24 hours. Binigyan niya muna ng isang sulyap ang dalaga, bago nagdesisyong ipikit na ang mga mata. Yun nga lang, kung kailan inaantok na siya saka naman bumukas ang pintuan, at pumasok doon ang daddy niya, at ang tiyo ng dalaga. How is she? Tanong agad ng ama sa kanya, kaya napabangon siya at umupo na lang. She's fine and stable now, sagot niya dito. Benedict iho, tawag sa kanya ng tiyuhin nito, bago siya nilapitan at tumabi sa inuupuan niya. Maraming salamat sa pagliligtas sa anak ko, he sincerely said, then tapped his shoulder. Hindi naman siya umimik at tumango na lang. Napakabait at masayahin ang batang yan, kahit ang dami na naming pinagdaan ng hirap, pero ni minsan hindi ko man lang siya naringgan ng pagrereklamo o ano paman. Sobrang positibo siya sa buhay, maunawain at mapagbigay. Kaya nga kahit ayaw niya na magpakasal, pero ginawa niya pa rin, at alam kong masama ang loob niya sa akin nang dahil doon, pumipyok ang boses na kwento nito sa kanya. Sorry to interrupt sir, but why telling those things to me? Kunot noo niyang tanong dito. Stop being rude. It's okay Don Adson, putol nito sa sinasabi ng ama niya. Sinasabi ko sa iyo para kahit paano makilala mo ang anak ko, kahit sa ganoong bagay lang. Kita niya ang pagngiti nito ng mapait. Sa ngayon wala akong ibang hihilingin sa iyo iho, kundi ang ingatan, at huwag mo sana siyang papabayaan. Dahil baka sa paggising niya, ay hindi na niya ako makita pa, at kailangan ko umalis at matagal akong makakabalik, malungkot na wika nito. Ayaw ko man, pero kailangan ko nang umalis, lalo na't alam kong nasa mabuti na siyang kamay, he added. Naguguluhan man sa sinasabi ng matandang katabi niya, ay tumango na lang siya dito. Tumayo naman ito at lumapit sa natutulog paring dalaga. Nakita niya kung paano nito halikan ng noo, at masuyong hawakan ang mukha ng dalaga. Paano kailangan ko nang umalis iho, Don Adson, palm nito sa kanila. Salamat Ed, at kung maaari sana ay makabalik ka agad, rinig niyang sabi ng ama dito bago ito niyakap. Pakibigay na lang ito iho kay Kyla, oras na magising siya, sabi nito sabay abot ng isang envelope sa kamay niya, at naglakad na palabas ng pintuan. Do you know him for a long time dad? He curiously asked his dad. We'll tell you everything soon son, soon, ang tanging naisagot sa kanya nito. Magsasalita pa sana siya nang may pumasok na nurse, at chinek ang dalaga. Doc Benedict, tawag nito sa kanya. About po doon sa bilang ni Miss Soriano. What Miss Soriano? Gulat na tanong ng ama niya. She's Mrs. No need. It's on me. Ako na ang bahala sa bill nitong pasyente. Putol niya sa sasabihin pa sana ng ama. Kita pa niya ang pagtiim ng bagang nito, at pagkuyam ng kamao. And what is that son? Mariing tanong nito sa kanya, pakalabas ng kwarto ng roving nurse nila. Why? May masama ba? She is Miss Soriano, sagot niya sa ama. She is your wife at hindi kung sino lang Benedict. Only at paper dad, paper. Tamad na sagot niya dito, at isinandal ulit ang likod sa sofa at huminga ng maluwag. Why not accept the fact that you are a married man now son? Because I don't want ta, sagot niya pa dito sa mababang boses. Why? Umaasa ka pa rin ba na babalikan ka ng babaeng yun ha Benedict? Kaya ayaw mong tanggapin ang asawa mo. Sukat sa itinanong ng ama, tila umalsa na naman ang galit at puot na nasa puso niya. Hindi ako umaasa okay. Pinilit niyo akong magpakasal kahit ayaw ko, ayaw namin ang isa't isa, she's still a stranger to me, at kahit anong pilit niyo, hinding-hindi ko matatanggap na nag-asawa ako ng sapilitan, sagot niya pa sa ama. Kung napipilitin ka lang pala, why sudden change? Sige nga, bakit nag-opera ka? Dahil yun sa kanya diba? Please lang wag niyo nang ipilit. Yes I operated her, why?
Because I don't have any choice but to do it. Kesa hayaan ko na lang siyang mawala, pero kung alam ko lang na yan ang maiisip mo, dahil sa ginawa ko. Sana hinayaan ko na lang siyang nawala. Para wala na din ako iniiis pa, at malaya na ulit ako. Galit niyang sabi sa ama. You son of a. Since mahal mo naman yan na manugang mo, ikaw na muna magbantay dyan. Putol niya sa sinasabi nito, at walang sabi-sabing lumabas siya ng kwarto. Kuyom naman ang mga palad sa nararamdamang galit, para sa kanyang anak sa mga oras na yon. Hindi niya na alam kung paano ibabalik ang dating Benedict, ang Benedict na masayahin, mapagmahal, puno ng pangarap at wagas kong magmahal. Masyado itong kinain ng galit at sakit, dahil sa nangyari dito. Pero alam niyang sa kabila ng mga ipinapakita nitong katigasan sa kanya, alam at ramdam niya na may natitira paring kalambutan sa puso nito. At naniniwala siya na ang asawa nito ang makakapagpabalik sa dating Benedict, na ngayon nga ay unti-unti nang bumabalik. Hindi niya naiwasang hindi mainjety, nang maalala niya kanina nang tawagan siya ng isa sa mga nurse sa hospital, saying that his son is doing a surgery, at ang asawa pa nito ang unang naging pasyente ni Benedict sa pagbabalik bilang isang doktor. Nakangiti siyang nilapitan ng tulog pa ring dalaga, na alam niyang sanhi pa yon ng gamot, kaya hindi pa ito nagigising. Thank you Iha, hindi talaga ako, kami sayo nagkamali. Sorry if madami pang hindi masasabi ang daddy-in-law sayo. And sorry if your Tito Ed need to leave. That is for your own good. Don't worry habang andito kami, wala ni isa ang makakapanakit sayo, swear kausap niya dito. Nagising si Kayla na masasakit ang kanyang katawan, at aware naman siya kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang kamay, upang kapain ang nararamdamang sakit sa may tagiliran niya. Natamaan pala talaga ako, nang hihinang kausap niya sa kanyang sarili. At muling ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit napadilat lang din ulit, nang bumukas ang pintuan, at iluwa doon ang lalaki na asawa daw niya kuno. Glad you're awake, tila wala sa loob na sabi nito. Sino nagdala sa akin dito sa hospital? Tanong niya dito. You don't remember. Balik tanong naman nito sa kanya, na ikinilang niya. The one who saved you, I guess, sabi nito. Do you even know his name? Tanong pa niya. Na, umalis din daw ang mga yon, nang nadala ka na dito sa hospital. Sagot ulit nito bago tamad na umupo sa sofa. Ikaw ba nagbantay sakin? How about my Tio Ed? Pumunta ba siya? Ang dami mong tanong, why not magpahinga ka lang dyan, para lumakas ka na at nang makalabas ka na dito. Masyado na akong naaabala dahil sayo, tila galit na sabi nito sa kanya. Sorry, pwede mo naman akong huwag bantayan if tatawagan mo lang ang tiyo ko. He hissed. Sabay tayo at may kinuha sa drawer ng bedside table niya, oh. Pinabibigay yan ng tiyo mo. Basahin mo na lang baka masagot lahat ng tanong mo, sabi nito bago naglakad palabas ng kwarto niya. Nangingilid ang luha niya sa inis na nararamdaman, para sa lalaking yun, bakit napakawalang puso ng lalaki. Huminga muna siya ng malalim, dahil sa naramdamang kirot sa kanyang tagiliran, bago binuksan ang maliit na envelope, na ibinigay sa kanya ng kanyang walang pusong asawa. Prinsesa ng Tio Ed siguro habang nababasa mo ito. Ay sobrang layo na ng tiyo sayo. Sorry if kailangan ko nang umalis anak. Pero lagi mong tatandaan na mahal ka ng tiyo ha, at kahit malayo ako nakabantay pa rin ako sayo. Dadating ang panahon na masasabi ko din sayo ang lahat. Pero sa ngayon sana maging masaya ka, maging mabuting asawa, at nanay sa magiging mga anak mo. Mabuting tao ang asawa mo, at alam kong siya ang paprotekta sayo, at hindi kanya papabayaan. Pangako ng tiyo na sisikapin kung makabalik sa iyo anak. Tatapusin ko lang ang dapat kong tapusin. Please take care of yourself. Mahal kita. Hindi na niya napagilan pang hindi mapaluha, pakabasa ng sulat sa kanya ng tiyo niya. Ang tiyo niya na tumayong ama at ina sa kanya. He spoiled her much. To think na hindi man lang ito nagrereklamo sa kanya. Kahit alam niyang napapagod na ito. But whatever reason ng Tio Ed niya, naniniwala siyang babalikan siya nito. Pinyunas niya ang tumulong luha sa kanyang mga mata at tumangala. Kaya mo yan Kayla, pagpapalakas niya ng loob, lalo pat ngayon wala na siyang taong pwedeng pagsumbungan, at ang masaklap na iwan pa siya sa poder ng walang puso niyang asawa.
Naging mabilis ang paggaling ni Kayla, at heto siya ngayon nasa loob na ng sasakyan pauwi ng kanilang bahay. Napangiti siya ng mapait. Mula nang ibigay sa kanya ang sulat na galing sa tiyo niya ni Benedict, ay hindi naman lang ito nagpakita pa sa kanya. Hanggang ito nga nakalabas na siya, pero walang Benedict na dumating, kundi yung driver ng father-in-law niya ang nag-asikaso, at naghahatid sa kanya pauwi ngayon. Well, ano ba dapat i-expect niya sa isang taong walang puso? Pero dahil andito na siya sa sitwasyon na ito, at para na lang sa tiyo niya, habang nag-aantay siya sa pagbabalik nito, ay papakisamahan niya ng mabuti ang asawa. Sana lang ay matagalan niya ang ugali nito. Sana lang talaga. Dito na po tayo ma'am, pukaw sa kanya ng driver, at personal bodyguard na din daw niya na si Colin. Ito ang ipinadala ng ama ni Benedict, para mag-asikaso sa kanya, at magbantay na din daw. Thank you, pasasalamat niya dito, bago siya bumaba ng sasakyan, at naglakad papasok ng bahay. Nangunot naman ang noo niya, nang mapansing tila wala ang mga kasambahay doon. Asan sila nanay? Tanong niya kay Colin na nakasunod na pala sa kanya, bitbit ang mga gamit niya. Ang alam ko ay ipinag-off ni Sir Benedict lahat ng mga katulong dito. Sagot nito. I see, ang Sir Benedict mo nasaan? Tanong pa niya dito. Alam ko po andito si Sir sa bahay, baka tulog pa po ma'am. Magalang na sagot ulit nito sa kanya. Tumango naman siya sa naging sagot nito. Sige na Colin, ako na lang ng mga gamit ko pakilapag na lang dyan. Naku ma'am hindi po pwede, baka mapag-alitan po ako ni Don Adson, kabilin-bilinan niya po na wag ka munang magpapagod, at bantayan kita, wika nito na ikinangiti niya. Pasabi sa Don, maraming salamat. Sige akyat mo na mga gamit ko, at aakyat na din ako, wika niya dito na agad namang sumunod sa sinabi niya. Minsan pa niyang inilibot ang mga mata sa kabuuan ng bahay, bago nagdesisyong tumaas na din. Pagkapasok niya ng kanyang kwarto, ay agad niyang inihiga ang kanyang katawan sa higaan. Wala siya ibang gustong gawin ngayon, kundi ang magpalakas ng tuluyan, para makabalik na siya sa kanyang trabaho. Kinuha niya ang kanyang phone, at nag-check ng mga messages niya. Isang linggo din niyang hindi nahawakan ang kanyang phone, dahil hindi niya iyon mahagilap, yun palaan dito sa kwarto niya. Baka inuwi ni Benedict siguro. Kaka-open niya lang ng phone, nang biglang mag-ring ito at ang boss niya ang tumatawag, kaya mabilis niyang sinagot ito. Hello. Oh thank God Miss Soriano, at sumagot ka na din, how are you? Tanong ng boss niya. Okay na po ako sir, ito po nagpapahinga para makapasok na sa trabaho. I'm sorry to tell you this Kayla, pero hindi ka na pwedeng magtrabaho pa dito. Ano ho? But sir kaka-promote nyo lang po sakin diba? Yes, but dahil sa nangyaring insidente, and your husband are so mad dahil daw sa kapabayaan ng mga guards ng hotel, nagbanta pa siya na ipapasara ito, kapag pinayagan ka pa naming magtrabaho dito. Kaya kahit labag man sa loob namin, pumayag kami sa kondisyon niya. I'm sorry Kayla, paliwanag nito sa kanya, bago ibinaba ang tawag nito. Dahil sa nalaman, hindi niya napigilan ang hindi magalit sa ginawa ng asawa. How dare he? Kaya mabibilis ang mga paang lumabas ng kanyang kwarto, at nagtungo sa kwarto ng asawa niya. Nakakailang katok na siya, pero tila walang tao sa loob, o ayaw lang siya nitong pagbuksan. Kaya ipinihit niya ang serrader ng pintuan, and breathed heavily nang malamang hindi pala nakalock yun. Isang hinggang malalim pa ang pinakawalan niya, bago pumasok ng tuluyan sa kwarto ng asawa. Benedict, tawag niya dito. Benedict, asan ka ba? We need ta. Naputol ang sasabihin niya nang bumukas ang pintuan ng banyo, at iluwa doon ang lalaking hinahanap niya, halos hubot-hubad na at tanging puting towel lang ang nakatapi sa may parteng bewang nito. And what are you doing here? Salubong na naman ang kilay na tanong nito sa kanya. Magbihis ka muna bago tayo mag-usap, sabi niyo dito sabay talikod. No, wala kang karapatan para utusan ako Miss Soriano, and it seems na sobrang importante ang sasabihin mo, at nagawa mong pumasok dito sa kwarto ko, mariing sabi nito. Napalunok siya ng laway nang maramdaman ang paglapit nito sa kinaroroonan niya. Now speak, or else hindi mo na ako makakausap pa, halos pabulong na sabi nito sa may punong tenga niya, pero ramdam niya ang diin sa sinasabi nito.
Naikuyom niya ang kanyang mga palad, para mag-ipon ng lakas ng loob, bago hinarap ang lalaki. Na halos ikinasinghap niya nang sa pagharap niya dito, ay halos gahibla na lang ang pagitan ng mga katawan nila, at amoy na amoy niya ang shower gel na ginamit nito panligo. Lumayo ka nga ng kaunti, pagtatiboy niya dito. Don't worry kahit malapit ka sakin, hindi ka man lang pagnanasaan ng body ko, wika nito na ikinainis niya. Bastos. At wala akong pakialam, inis na sabi niya dito. Pero may pakialam ako sa ginawa mo sa trabaho ko. Galit niya pang sabi dito. So you already know? Well that's good. Tila wala man lang pakialam na sagot nito sa kanya, at tinalikuran siya para pumasok ng closet nito. Bakit ginawa mo yun? Galit niyang tanong habang nakasunod kay Benedict. Wala kang karapatan na patanggal ako sa trabaho ko. Trabaho ko yun. Asak niya pa dito. Ilang taon kong inalagaan yun, tapos ikaw lang ang magpapaalis sa akin dun. Hinarap naman siya nito habang nagsusuot ng t-shirt. Oh well Miss Soriano, kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ka nababalik pa sa trabaho mo nakapagpahamak sa'yo, asak din ito sa kanya. Pakialam mo ba? Pakialam ko. Pues may pakialam ako, dahil ako lang naman ang nagbayad ng hospital bills mo. Lahat ng yun ako ang nagbayad. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa trabaho mo, bayaran mo lahat ng nagastos ko, halos pasiga na sabi nito. Bakit magkano ba ang nagastos mo, para ganyanin mo ako ha? Tanong niya dito. $500,000 to be exact Miss Soriano. Nanlaki naman ang mga mata niya sa laking halaga na sinabi nito. Hindi ka naniniwala, kunin mo dyan sa drawer ang lahat ng receipt ng mga binayaran ko, para maniwala ka. And one more thing, one of the reason kaya ayaw na kitang pabalikin pa doon, dahil ayoko nang maulit pa ang nangyari. Ang lagay ba ako na lang palagi ang gagasto sa'yo? No way. Mariing sabi pa nito bago siya tinalikuran, at lumabas ng kwarto. Nanghihina naman siyang napaupo sa higaan nito, habang pinipigil ang luha na huwag tumulo, dahil sa inis na kanyang nararamdaman. Bakit pakiramdam niya ay nakakapanghina makipagsagutan sa asawa niya? Nakasimangot na pinagmamasdan ni Kayla ang kanyang bankbook, kahit ata balik-baliktere niya ito hindi na magbabago ang numero na nakalagay sa savings niya. Kulang na kulang pa, para pambayad sa walang puso niyang asawa. Pero paano siya makakaipon ng pambayad, kung ayaw na siya nitong papagtrabahuhin? Napahinga na lang siya ng malalim sa naisip. Matapos ng ilang oras na pag-iisip, at wala pa rin siyang maisip na paraan, ay bumaba na lang siya para maghanap ng makakain o maluluto, nakakaramdam na kasi siya ng gutom kanina pa. Pagdating niya ng kusina, sakto namang naabutan niya doon si Colin na nagkakape. At napatayo itong bigla nang makita siya. Upo ka lang dyan, wika niya dito na tila nahihiya pang sinunod siya. Ang Sir Benedict mo umalis na ba? Tanong niya dito, habang naglalabas ng mailuluto. Ay opo ma'am, pero baka bumalik din po agad. Nagbilin po kasi na dito daw siya magdi-dinner, kaya pinapatek out niya ako doon sa paborito niyang restaurant, paliwanag nito sa kanya. Kayla couldn't help but to pout her lips, bago humarap kay Colin na tila nag-iisip. I have a better idea, magluluto na lang ako, para hindi sayang ng pera diba, nakangiti niyang sabi dito. Nako ma'am, baka mapag-alitan po ako niya ni Don. Pagpuputol niya sa sinasabi nito. I'm okay. I am fine and I can cook. Madali lang naman ito. And no need na magsabi pa kay Don Adson no, sabi niya sa kausap. Sure po ba kayo dyan ma'am ha? Kakamot-kamot sa ulo nitong tanong sa kanya. Oo naman teka. Ano ba paborito ng Sir Benedict niyo? He loves caldereta and adobo, baritonong sabi ng boses na nakahamba sa may pintuan ng kitchen. Don Adson, it's dad iha. Putol nito sa sasabihin niya. Magtatampo ako sa iyo pag hindi mo ako tinawag na dad, wika pa nito. Nahihiya naman siyang tumungo at ngumiti ng tipid. Sorry po Don, I mean dad. Yun, pwede ba akong makikain dito? This is the very first time na ipagluluto ako. I mean kami ng asawa ng anak ko, nakangiti pa nitong sabi, bago naglakad patungong island counter at umupo doon. Binalingan naman nito si Colin, natatayo na sana sa pagkakaupo, pero pinigilan nito. Stay cool, it's okay, saad pa ng matandang Don. Sige po Don, sagot naman nito.
Busy siya sa paghuhugas ng karne, at ng mga gulay na gagamitin niya, nang magsalita ulit ang Don. Pwede ba kaming tumulong sa iyo, iha? Po, nako dad, huwag na po, kaya ko na po ito, tanggi naman niya dito. Na, okay lang, saad nito at tuluyan nang lumapit sa kanya, at kinuha ang mga patatas at carrots na binabalatan na sana niya. Alam mo bang me and my wife, Benedict mom, I mean. We always cook together but when she's gone, I stopped. Wala na din naman kumakain ng niluluto ko, malungkot na kwento nito. Si Benedict po, hindi ba niya kinakain ang mga yun? No, he chose to stay inside his room, kesa makasabay akong kumain, and worst mas pinipili niyang magpa-order na lang sa mga restaurant, kesa kainin ang mga niluluto ko. That's why I stopped, wika pa nito and smiled bitterly. Tila naman hinaplos ng awa ang puso ni Kayla, para sa ama ng asawa niya. Hindi niya man alam ang buong kwento ng mga ito, pero pakiramdam niya, ay may kailangan siyang gawin para magkaayos ang mag-ama, at gamaan naman ang ora ng mga bahay nila. Hayaan niyo po dad, pag wala po akong ginagawa pupuntahan ko po kayo sa inyo, para ipagluto ko po kayo, nakangiti niyang sabi dito. Binalingan naman siya nito, na ang laki ng mga ngiti sa mga labi. Can't wait for that, iha. Madaling natapos sa pagluluto si Kayla, at heto nga siya ngayon naghahain na sa mesa. Nakakatuwa lang at kahit paano may kasama siya dito sa bahay, at tinulungan pa siyang magluto ng daddy ni Benedict at ni Colin. Mukhang masarap po to ma'am natatakam na wika ni Colin sa kanya, habang inilalapag nito ang mga plato sa mesa. Hindi mo pa nga natitikman sagot naman niya dito. Masarap kung tiyak yan iha, dahil sa amoy pa lang masarap na, ngising sabi din ng Don. Thank you po, ay teka mga what time kaya makakauwi si Benedict? Tanong niya. Want me to call him for you iha? No, dad baka pauwi na din naman yun, mabuti pa po kumain na tayo, tirhan na lang natin siya, saad niya sa matandang Don. Colin, tawag niya dito nang makitang palabas na ng pintuan ng dining ang bodyguard niya. Nilingon naman siya nito nang huminto sa paglalakad. Where do you think you going? She asked. Lalabas na po ako. No, come back here. Utos niya dito. Sabay-sabay na tayong kumain, isa pa mas masarap kumain pag marami no, saad pa niya na ikinangiti at ikinatango ng matanda. You're right iha, come on call, let's eat. Kahit kailan talaga parang kang others. Bumalik naman agad si Colin sa mesa, at mabilis na umupo at nagsandok ng kanin at ulam, at agad-agad na samubo. Ay sarap, kung sana ganito lagi ang luto ng Nanay Helen doon sa mansyon, baka nanaba na ako, sabi nito habang kumakain. Kumain ka na lang dyan, ang dami mong sinasabi, si Tenang Don dito na ikinangiti lang din ito. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, nang makarinig ng mga yabag papunta sa kinaroroonan nila. Saktong pag-angat niya ng tingin, ay malalamig na titig ang sumalubong sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, pero every time na titingnan siya nito, andoon ang kakaibang pakiramdam sa puso niya, na hindi niya maipaliwanag. What brought you here? Malamig na tanong nito, at alam niyang para sa ama yun na tanong ni Benedict. Oh, you're here na pala, why not join us instead asking me that silly question of yours Benedict? Sagot ng ama na tila wala pakialam sa madilim na mukha ng anak niya. No thanks. Nawala na ako ng gana wika nito. Ikaw bahala, masarap pa naman ang luto ng asawa mo. Hindi ko asawa yan. Baka ikaw ang gustong umasawa sa kanya, tila mapang insultong sabi nito. Bago sila nito tinalikuran. Napahigpit naman ang hawak niya sa kanyang kutsara at tinidor. Kayla closed her eyes to control her anger, that man. Mura niya sa isip. Hindi niya akalain, na napakawalang respeto nito sa ama. Hindi ba nito alam kung gaano ito kaswerte at may ama pa ito? Samantalang siya wala na ni isa. Ikinuyong niya muna ang kanyang mga palad, bago nagdesisyong tumayo. Saan ka pupunta iha? Nagtatakang tanong ng matandang Don. Kausapin ko lang po ang anak niyo dad. Excuse me lang po, wika niya dito bago tuluyang lumabas ng dining at umakyat pataas. Pagdating niya sa taas, dirdiretso ang mga paa niya patungong kwarto ng lalaki, at ni hindi man lang siya kumatok, at basta na lang pumasok sa loob.
What are you doing here? Galit na tanong nito sa kanya, na tila nagulat sa biglang pagpasok niya. Let's talk. Lalaking pinaglihi sa galit at sama ng loob. What?